Nandito pa lang tayo sa Sariaya, Quezon, pero pagod na yung pakiramdam ko. That's it. Ako ng barko, naipasok ko na yung motor ko sa loob. Kaya lang umuulan, lalabas sana ako, bibili sana ako ng pagkain, kaya lang ang lakas ng ulan. So akit na lang ako sa taas para matulog. May bandang rooftop. Ito yung mga boat nila. Service boat. So ito yung nasakyan ko last year. Hi guys, good evening. So ang oras natin 8 o'clock na ng gabi. So nag-out ako ng maaga dahil ito yung araw, ito yung gabi. Gabi na pala, hindi araw. So uwi tayo ng probinsya ngayon. Medyo malayo yung biyahe natin. Uwi ako ng Marinduque. So tawid dagat tayo. Almost 3 hours by land. Papunta tayo ng Lucena, and then from Lucena to Marinduque sakay tayo ng barko. Nasa almost 3 hours din. 3 hours sa kalsada, depende sa magiging biyahe natin sa sitwasyon ngayon, kasi medyo umaambon-ambon, umuulan-ulan. So depende, pwedeng kapag mahina lang yung ulan, so idediretso ko yung biyahe ko hanggang Lucena. Ngayon kung talagang hindi kaya at lalakas yung ulan, ang plano ko is mag-stay na lang muna ako sa isang apartel or hotel kung saan tayo abutan ng malakas na ulan. So mag-i-stay muna tayo din. Bukas ko itutuloy yung biyahe, pero depende. So as of now, ang plano ko is tatakbo ako from here, Laguna to Lucena, Quezon. So yun nga, ang estimated time natin is 3 hours. So 100 kilometers guys yung tatakbuhin ko ngayon papuntang Lucena. And then yun nga, 3 hours din sa barko. Yun yung sigurado 3 hours yung sa barko, wag lang masisira syempre. And then from pagbaba natin ng barko sa Marinduque, tatakbo pa tayo ng I think 1 to 2 hours, depende sa bilis ng patakbo ko, no? So total of 8. Pero lagi ko nga sinasabi na yung biyahe is nasa 10 oras talaga yung total. Okay, so nandito ako ngayon sa parking. So magre-ready lang ako para go na tayo. Okay guys, hindi ko alam kung magiging maganda yung resulta ng ating microphone dito sa ating video, kasi masyadong dikit sa may bibig ko yung mic. Ayan, nagre-ready lang ako. Wala kasi akong microphone tuloy, wala akong camera. So gamit ko lang itong cellphone natin. Sana maganda yung boses. Alright, so gear up na tayo guys. So tumatakbo na ako, at samahan niyo ako guys sa aking biyahe ngayong gabi, dahil medyo malayo itong aking tatahaking landas, no? Ang oras natin 8:21, pero nag-out ako ng trabaho is eksaktong alas 8. 8:21. So maya maya lang, siguro mga 8:30 ay 9:30, so mararating natin ang Calamba, Laguna. So hopefully maganda tong itong aking mic, kasi masyadong dikit sa bibig ko. Wala akong ibang mapagkabitan. Wala rin akong
gamit na camera dito sa helmet kasi nasira nga, hindi pa ako nakakabili ng kapalit. And then itong uwi ko naman is biglaan lang din, kaya yun, pagtsagaan na lang muna natin tong aking camera. So hindi ako masyado makakapag-video guys, siguro ang gagawin ko na lang kada stopover ko na lang, tsaka lang ako magbibigay ng update. So as of now, palabas na ako ng parking ng dito sa Ayala, dito sa Santa Rosa. So update ko kayo mamaya mga bossing ha. Alright, so tumatakbo na ako guys. Dito na ako sa Nuvali Boulevard. So hopefully makarating tayo ng safe sa ating pupuntahan. At syempre kailangan makauwi rin tayo ng safe. So ngayon ay araw ng Friday, September 5. So babalik din ako Monday. So ano yun, 8 na yata yun, no? Sa Monday. So chill lang yung takbo ko guys sa ating mapa. Mayroon tayong estimated time na 2 hours and 57 minutes. So almost 3 hours nga. Sa ngayon, kanina kasi mas mahaba dahil medyo, alam niyo na, medyo matraffic. So araw ng Friday ngayon, kaya yun talagang expected natin na medyo may mga traffic tayo madadaanan sa mga lansangan ngayon. Anyway, sa biyahe kong ito, madalas anong tawag dito, naka-flat yung gulong ko kapag ganito kalalayo. Pero kanina naman chinek natin yung aking gulong sa parking, okay naman siya. Pero pagdating ko ng Kanlubang, kasi dito ako dadaan guys sa sa likod ng Nuvali, palabas ng Kanlubang sa Camp Vicente Lim, para mas mabilis. Labas na natin ng checkpoint, so hindi na tayo dadaan ng Balibago. So pag may gas station, mag double check lang ulit ako ng aking gulong para to make it sure na yung biyahe natin is magiging safe, walang magiging aberya. Alright, so yun lang. Mamaya update ko kayo siguro pagdating ko na lang ng San Pablo, kung saan ako mag-stop over, kasi plano kong mag-stop over sa may San Pablo, dun sa kinakainan ko dun. And then depende, sa ngayon naman walang ulan at napakaganda ng langit, wala nga lang bituin. So pinagpipray ko na sana makarating tayo doon ng walang ulan, kasi ang hirap bumiyahe kasi kapag umuulan, pahinto-hinto. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, meron akong plan B kung sakaling lumakas yung ulan. Mag-check-in na lang siguro ako sa mga apartel, or kung meron tayong mga hotel na madadaanan, at least mga 2 hours to 5 hours mag-check-in tayo para bukas na lang natin i-resume yung ating biyahe. Hindi naman tayo nagmamadali. Alright, so yun lang guys, update ko ulit kayo mamaya. Later. So yun guys, nandito na nga pala ako sa Calamba at lumagpas na ako ng SM Calamba. So tinataha ko na ngayon papuntang Turbina. As of 9 o'clock, exactly 9 o'clock, nakarating tayo dito sa Calamba. Kung gaano ka kulimlim at umaambon, umuulan sa Santa Rosa kanina maghapon, hanggang pag-out ko umaambon-ambon. So kabaliktaran naman dito sa Calamba, sobrang alikabok, tuyong-tuyo ang kalsada, at medyo mainit yung paligid. So last na uwi ko guys, September last year, 2 years ago, September din. So ngayon September na naman, no. Umuwi ako noon, patay yung aking tito.
na kapatid ng tatay ko. So ngayon, uuwi ulit ako ng probinsya dahil may patay na naman po kami. Ito naman ay tito ko na asawa naman to ng kapatid ng nanay ko. Di ba? So, for almost 20 years, 2 decade. So nakakauwi lang ako ng probinsya kapag may ganitong mga pag may mga patay. So dahil sa sobrang busy rin sa trabaho, ay wala nang time para parang uuwi para magbakasyon. So sobrang nakakalungkot ng mga ganitong senaryo na uuwi ka lang para sa patay. Hindi kasiyahan kundi pakikiramay yung pupuntahan, no? So siguro talagang ganoon ang buhay kapag medyo tumatanda na rin, kasi unang-una wala naman tayong magagawa kasi lahat tayo papunta doon, no? Yun nga lang ang nakakalungkot, yung mga dating mga tao na nakakasama natin kapag nung panahon na nandun pa kami sa probinsya, unti-unti nang nawawala at nakikita na lang natin kapag nasa kabaong na, no? So yun lang, nakakalungkot lang. Anyway, nandito na ako sa Turbina. Kasunod na nito, papuntang ano na to, Santo Tomas. Ang estimated time natin is 2 hours and 25 minutes dito sa ating mapa. So naka-Google ako, naka-Google Map, para nang sa ganun makakuha tayo ng mas accessible na way. Kasi si Google Map nagbibigay siya ng mas malapit na way, lalo na kapag may mga traffic din sa dadaanan natin. So nagsasuggest sila ng mga pwedeng daanan na mas malapit. So hindi naman traffic masyado mga bossing, no? Kaya okay yung biyahe natin. Smooth na smooth yung ating biyahe ngayon. At after nito sa Turbina, so update ko ulit kayo mga bossing pagdating ko ng San Pablo, kasi doon siguro ako kakain ng dinner. I think mga 9 to 10, no? Nandun tayo. Paglagpas naman ng San Pablo guys, mabilis na lang yung biyahe. So dito lang medyo bumabagal kasi nga maraming mga truck na malalaki pumapasok ng Star Toll or ng expressway. So yun guys, update ko ulit kayo mamaya. 2 hours later. Ouch! Grabe. Malapit na ako guys sa San Pablo. Nag-stop lang ako saglit para ibaba yung aking bag, dahil hindi pa man ako nakarating ng SM San Pablo. Sobrang sakit ng likod ko. Grabe. Ang hirap talaga pag may backbag. Hindi ko na talaga kayang bumiyahe ng malayo guys kapag meron akong gamit sa likod. Sobrang sakit, sobrang pagod na pagod yung balikat ko. Five minutes na lang nasa SM San Pablo na tayo. So guys, nandito na ako sa SM San Pablo. 9:51 ang oras natin. Ayan sa likod natin SM. Ayan o. SM San Pablo. Ayan ang oras natin. 9:51. So medyo chill lang yung aking takbo kasi
hindi naman tayo nagmamadali. Ang target ko nga sana na dating ng Marinduque is yung maliwanag na. Gusto ko sana makarating doon yung may araw, na may sikat na ang araw, para hindi mahirap sa daan. Kaya lang kung makakarating ako ng lalahican ng pier ng mas maaga, so ang gagawin ko na lang, sasakay na ako doon sa kung anong oras aalis. And then pagdating ko ng Balanacan Port sa Marinduque, doon na lang ako magpapalipas ng o magpapaabot ng liwanag para sa biyahe ko hindi masyadong mahirap. At saka medyo nakakatakot dun sa dadaanan natin. So yan, pahinga lang ako ng konti. Pero hindi pa ako kakain guys, hindi pa ako nagugutom eh. So baka sa Barting ano na lang tayo kakain, Sariaya or Candelaria, bahala na. So ang ganda ng panahon. Sa likod natin SM. Finally, so nandito na ako sa Quezon Province. Kakapasok ko lang, nandito tayo sa Chaong at meron na lang tayong 1.8 km para marating yung bypass road. So pasensya na kayo guys sa video ko na medyo madilim talaga dahil yan nga is gabi yung ating biyahe. So pagpasensyahan nyo na, medyo matraffic pala sa lugar na to kapag ganitong oras kasi nga yung kalsada ginagawa, maraming mga ginagawang kalsada doon pa lang sa may Santo Tomas tsaka sa San Pablo, may mga ginagawang kalsada, which is good naman yung ganitong oras gawin yung kalsada kasi kahit pa paano medyo kukunti na yung mga dumadaan na sasakyan, no? Unlike kapag morning na medyo busy yung kalsada, kaya mas okay na rin itong ganitong oras. So 1 kilometer papasok na ako ng bypass road ng Chaong, Quezon. So update ko ulit kayo guys kapag dating ko ng, siguro sa Lucena na ako mag-update or sa mismong pier na. Alright, yes sir. So guys, dito ako ngayon sa Sariaya, Quezon, sa McDonald's, at medyo nakaramdam na ako ng gutom kaya dito na lang ako kakain. Yung kinakainan ko pala sa San Pablo sarado na, kaya hindi ako nakakain doon kanina. So oras natin 10:25 at meron na lang tayong nasa 48 minutes o 37 kilometer bago makarating sa Dalahican Port. So konti na lang, medyo nakaramdam lang ako ng gutom kaya nag-decide ako na kumain na lang dito sa McDonald's. Although marami ako nadaan ng mga kantin, kaya lang baka mamaya mahirap na, baka tayo sumakit ang tiyan. Siyempre yung iba dyan kanina pa nakalatag. So dito na lang ako kakain guys sa McDonald's. Let's go. Later. Alright, kain tayo. Nag-order ako ng burger. Ano na akong holder. So meron tayong burger, 2 rice, tsaka isang chicken fillet alaking.
with ito, Coke Zero. Medyo napapagod na ako, boss, mga bossing. Nandito pa lang tayo sa Sariaya, Quezon, pero pagod na yung pakiramdam ko. That's it. First bite. Oras natin 10:42. 10:42 pa lang mga boss. Nandito na tayo sa Sariaya. Ang bilis ng biyahe ko kasi walang traffic at saka walang ulan. Kain tayo guys. Dalawang rice, isang burger. Sapat na yan para makarating tayo ng Marinduque. Doon na ulit tayo kakain sa mamaya madaling araw sa Balanacan Port. Dami kong gutom. Hindi ako nakapagdala ng tuwalya. Dapat paliligo ako sa barko mamaya. Kaya lang wala pala akong dalang tuwalya. Mamaya itutulog ko na lang doon sa barko. Mga 3 hours din tayo makakatulog. Kailangan talaga makatulog ako kasi siyempre pagdating ko doon limited lang yung time natin. Sabado tapos mamayang maghapon ay bukas na maghapon yun lang yung ating i-stay doon tapos Sunday libing na. Siguro mag-take out na rin ako ng another burger. Another one burger. Para kung sakaling magutom ako, may kakainin ako sa barko mamaya.
Bili na lang ako ng tubig sa pier, sa dalahigan. Medyo ano na ako, haggard na, haggard. Next natin, burger. Kita ba yung ko? May microphone ko dito. Ayun. Okay. So, ride na ulit tayo mga bossing. Oras natin eksaktong 11 na ng gabi. At syempre nandito pa rin ako sa Sariaya, Quezon ngayon. Dito sa McDonald's. So kakatapos ko lang kumain. Almost 15 minutes din yung aking naging break, naging pahinga. At medyo inaantok na rin ako. So malapit na rin naman. Siguro wala nang isang oras yung biyahe natin. Pero kanina napansin ko nasa 37 kilometers yung ating tatakbuhin. So parang ano siya, Muntinlupa to Laguna 2 times, ganun yung layo niya. So parang balikan. 37 na, tama mga ganun, 37. Kasi 22 para Muntinlupa to Laguna ay 22 kilometers. Medyo tinatamaan ako ng antok. So sana kayanin natin. Okay, so magre-ready na ulit ako para diretso na tayo ng biyahe. Tanggalin ko lang yung aking mic. Okay. Ito, microphone natin. Charge ko na lang to dito sa ating charging hub. Okay. Alright, ang oras natin, anong oras na ba? 11:02. So sana makasakay tayo sa barko ng 12. So kung mayroong barko ng 12, 1, 2, 3. So alas 3, nandun tayo sa Marinduque. So kahit alas 2, mas maganda kung alas 2 yung alis ng barko. Or alas 3 para eksaktong maliwanag. Nandun tayo sa isla. Mas gusto ko kasi maliwanag tayo darating doon. Ay, thank you Lord. Konti na lang. Almost 1 hour. 37 kilometer na lang yung tatakbuhin natin.
So, tsatsagain ko na to. Sa barko na lang ako matutulog. Okay, so update ko kayo ulit mga bossing, mga madam, pagdating ko ng pier. Alright, let's go. 2 hours later. So nandito ako sa bayan ng Lucena guys. Naghahanap ako ng BPI bank. And then ito, bigla na lang bumagsak yung ulan. Nandito ako sa tapat ng Japan Surplus. Ano ba to? Hotel. Ito hotel pala itong sa gilid ko. Grabe, kung kailan namang malapit na ako. Ano na lang eh, 1.9 kilometer ang lapit na. Nandun na sana ako, kaya lang biglang bumagsak tong lakas ng ulan dito. Ayun oh, lakas. Papatila muna tayo dito. Ay nako, update ko kayo guys pagdating ko ng Talaw-Talaw doon sa pier mismo, sa barko. So guys, nakasakay na ako ng barko. Naipasok ko na yung motor ko sa loob. Kaya lang umuulan, lalabas sana ako, bibili sana ako ng pagkain, kaya lang ang lakas ng ulan. So akit na lang ako sa taas para matulog. Oh, sige. Nakakunti pa yung laman ng barko, mga bossing. Dito lang ang maraming sakyanan dito. So guys, try natin pumunta dito sa sa may bandang rooftop. Ito yung mga boat nila. Service boat. So ito yung nasakyan ko last year. Ayan. So nagkakarga pa rin ang sasakyan hanggang ngayon. Umuulan kasi guys, kaya hindi ako makapag video ng maayos dito sa labas. So ito yung malaki. Ito naman yung sinakyan ko nung May pauwi. Ayan, itong Montenegro. Pabalik dito para Marinduque. Lumalakas yung ulan guys, kaya hindi ako makapag-video. Tapos medyo malalaki yung alon ngayon. So sana maya maya humupa din tong So doon ako nakapwesto sa may cabin, sa may higaan para nakakatulog ako ng maayos. So maya maya matutulog na rin ako.